Malacanang says President Bongbong Marcos will not resign amid calls from several groups, that's including the pro-Duterte supporters. Here's the report. President Bongbong Marcos pressed on with his duties despite allegations from his sister, Senator Amy Marcos, accusing him of illegal drug use. Yesterday, the president visited Cararayan Naga Elementary School to personally deliver assistance to residents affected by the devastation of Super Typhoon Uwan. He also led a situation briefing with cabinet members as well as national and local officials to assess the typhoon's impact in Albay and ensure continuous relief and rehabilitation efforts. The palace affirmed that President Marcos is fully focused on his work and will not be swayed by groups calling for his removal from office. According to Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, calls for the president to resign are coming from Duterte supporters, who she said want the vice president to assume the presidency. So kailangan pa po bang i-memorize ito? Lahat naman yata ng supporter ng Vice Presidente ang nais ay paalisin sa pwesto ang Pangulo. Bakit? Para pumalit ang Vice Presidente? So, option ba ito? The President is still working and keeps on working for the country. So, hindi po option sa administrasyon, sa Pangulo ang pagbibitiw. Ang Pangulo ay matapang na haharapin kung ano man ang suliranin ng bansa. The palace also hit back at Senator Amy Marcos' criticisms. Castro reiterated that the issue surrounding the president's drug test was resolved long ago, with negative results already made public. Hindi po tayo magpapadala kung ano ang sinasabi ng mga maiingay. Matagal na po itong naresolba. Uulit-ulitin ko paulit-ulit. Ang Pangulo po ay malinis at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyok. Pag-uudyok ng mga destabilizers, pag-uudyok ng mga obstructionists na walang gagawin kundi magbigay ng mga kondisyon, magbigay ng pag-uutos sa Pangulo kahit hindi na po ito naaayon sa kanyang pagtatrabaho. She added that a hair follicle test is unnecessary, stressing that the accusations have no factual basis. Pagmamahal ba ang paninira sa sariling kapatid? Paninirang walang basihan. Kitang-kita nyo na ang Pangulo ang gusto niyang sirain, pero ang pinoproteksyonan niya ay yung may issue tungkol sa korupsyon na si Vice Presidente. Hindi man lang niya iningayan ang patungkol sa issue ng confidential funds. Kita niyo naman kung saan siya patungo, kaya wala siyang gagawin kundi isang desperadong aksyon. Sirain ang Pangulo para proteksyonan ang kanyang mga kaalyado.